Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. So ngayon po ang pagsisimula ng panibagong liturgical calendar natin. No? Ibig sabihin, panibagong taon na ating pong bubunuin at ang bawat taon nagsisimula sa panahon ng Adbyento at nagtatapos sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari na ipinagdiwang noong nakalipas na taon. At nawa, unti-unti, tayo din po ay maging aware o mulat sa mga pagbabago na nangyayari sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa. Gaya ngayon, ang suot natin ay violet sa pagsisindi natin ng unang kandila ng korona ng Adbyento, itong tinatawag nating Advent Wreath. No? Gumagawa pa ba kayo ng Advent Wreath? Sa mga schools ba natin, sa eskwelahan, may project ba na Advent Wreath? No? Sana pagkatapos ng klase, pagkatapos ng inyong Christmas party, iuwi ninyo ang mga ginawa ninyong Advent Wreath, isabit ninyo sa mga pintuan ng inyong mga bahay o ilagay doon sa gitna, no, kung saan ito magpapaalala lagi na kayo ay isa sa mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon at naghahanda para sa pagdiriwang ng kanyang unang pagdating, yung kanyang pagsilang. So yan po ang sumisimbolo kung bakit mayroon tayong Advent Wreath na sinisindihan kada linggo. So may nakikita rin kayong 4 na kandila. So kumakatawan sa 4 na linggo na atin pong lalakbayin. So kung panahon ng Kwaresma, may tinatawag tayong 40 days, no, na paglalakbay. Sa panahon naman ng Adbyento, may 4 na linggo tayong paglalakbay. At habang sinisindihan natin ang kandilang ito,
pataas din yung level ng excitement natin dapat. So yun yung pagkakaiba na sa panahon ng Kwaresma, medyo tame tayo sa ating mga ginagawa dahil yung mood o yung settings na inihahanda sa atin ay para sa pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay ni Kristo. So ngayon, ang mood naman natin, kumbaga, joyful waiting na sinasabi. O sa ating unang kandila, kumakatawan sa pag-asa ng kandila na pangahawakan natin na mayroong pag-asa. May darating na magbibigay at magdadala ng pag-asa sa atin. Lalo pa sa panahon natin ngayon na ang daming nanggugulo at ang daming kaguluhan sa ating paligid. So yung tanong, may pag-asa pa ba? Well, mayroon. Darating at darating yan. Kaya nga si Kristo ang ating pag-asa. At narinig natin sa pagsisimula ng ating misa na ang hangarin natin, magkaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak natin sa paglalakbay na ito tungo sa ating Panginoon. Sabihin niyo nga po, disposisyon. Ulit, disposisyon. Sa lingwahe ng ating mga kabataan ngayon, yung mindset, yung mentality. Ano ba ang mentality natin? Ano ba ang disposition na dapat mayroon tayo habang hinihintay natin? Dahil bukas, di ba? Bukas, December 1 na. Pag sinabing December, iyan na talaga yan. No? Papalapit ng papalapit ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. At habang ito ay papalapit ng papalapit, ikaw ba ay pasaya ng pasaya o ikaw ay palungkot ng palungkot at nape-pressure ka na naman dahil para bang problema ang dulot ng paparating na Kapaskuhan. Dahil ngayon, sabi nga sa balita, 500 pesos na lang daw ang pang Noche Buena natin. Eh paano tayo sasaya niyan kung 500 pesos? Kulang pa sa Ricardo para makagawa tayo ng fruit salad, para makagawa tayo ng macaroni salad, makagawa tayo ng spaghetti, baka noodles na lang yan, wala ng hotdog, wala ng sahog. Pero papaapekto ba tayo sa mga ganitong balita? Kaya nga mayroong magandang balita na binibigay sa atin ngayong unang linggo ng Adbyento. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, may pag-asa tayo. Pero sana, no, tayo din, magbigay naman tayo ng pag-asa. Lalo na sa ating pamilya, magbigay tayo ng pag-asa. Sa mga kabataan na dito, bigyan ninyo ng pag-asa ang inyong mga magulang sa pamamagitan ng, kung meron tayong natututunan, halimbawa, sa ating unang pagbasa, ano ang panawagan sa atin? Pumunta tayo sa templo ng Panginoon at doon ay makinig tayo sa mga turo ng ating Panginoon. Kung matututunan natin ang tamang dapat nalakbayin natin patungo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, talagang ayahay ang buhay natin. Kung matututo tayo sa mga ituturo ng Panginoon, ibig sabihin, paano ba tayo magdiriwang? Paano tayo mamumuhay? Ang sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi dito, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa, sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Sa mga kabataan dito at mga estudyante, sabihin nyo nga sa mga klase mo, magiging okay ka rin sa Pasko. Tingnan. Parang yung mga estudyante natin,
kulang ng pag-asa. Kaya kailangan natin ng pag-asa. Tandaan niyo mabuti, ha? Hindi ko alam kung kaming mga matatanda na, mulat na tayo sa tunay na mangyayari at nangyayari na hindi nakadepende sa mga bagong kagamitan, hindi nakadepende sa dami ng pagkain na inihahanda ang kasiyahan o kaligayahan ng darating na Pasko. Mga kabataan, pwedeng maging masaya kahit ang suot mong damit sa darating na Pasko ay ang suot mo ngayon. Kaya nga kung sasabihin ninyo sa inyong mga magulang, kung hindi kayo maiinggit sa mga nakikita ninyo sa social media at sasabihin ninyo sa mga magulang ninyo, hindi na kinakailangan bumili, hindi kinakailangan ngayon, pwede naman sa January, pwede naman sa February, pwede naman sa March. Kung anong meron, pwedeng suotin. Kung anong nandiyan dyan, pwedeng magsaya. Huwag kayong mainggit sa mga nang-iinggit sa social media dahil ang pang-iinggit ay gawain ng demonyo. So, mahuhulog ba tayo sa panunukso ng demonyo na dapat from head to foot, kailangan bago? Kailangan ba talagang bumili ng bumili? Yan. Kaya mga magulang, huwag nyo rin kayo sanayin. Sa murang edad, habang bata pa, minumulat nyo na sila na hindi nakadepende sa pagbili ng kung ano-ano at hindi ito ang panawagan ng paghahanda natin. Kasi aanhin mo ang mga bagong damit, aanhin mo ang masasarap na pagkain kung hindi nga kayo nagpapansinan sa loob ng bahay. Manghihingi lang ng manghihingi ang mga anak ninyo, tapos hindi naman kayo kinakausap. Yung mga magulang, bigay lang ng bigay, di naman kayo nag-spend ng quality time. Halimbawa, sa panahon ngayon, bilang paghahanda, yung bahay ninyo, inihahanda na ba para mas maging maaliwalas ang tahanan? Nagsasama-sama ba sa pag-aayos, pagde-decorate, paglalagay ng mga Christmas decors? Although hindi naman kinakailangan bumili ng mga bagong decors, kung anong nandyan, pagkumpunihin, pagtulong-tulungan, mas nagiging masaya ang inyong paghahanda. At sama-sama talagang mafe-feel ninyo yung darating na pagdiriwang ng unang Pasko. Sayang ang panahon kung igugugol natin sa mga kung ano-anong mga bagay sa mundong ito. Kaya nga ngayon, pinagdarasal natin kasi kabi-kabilaan din yung mga away-away, grupong panig kay ganito, grupong panig kay ganyan, sila-sila nag-aaway. Paano tayo magdiriwang ng Kapaskuhan yan? Kung sa labas nagkakagulo na, pati ba naman sa loob ng tahanan, gulong-gulo din tayo? Pero abalang-abala tayo at nag-aalala tayo sa kung ano ang isusuot, kung saan tayo mamimili, kung ano ang kakainin, kung hindi naman talaga natin pinagtutuunan ng pansin yung mas mahalagang paghahanda, yung disposition natin, yung kalooban natin. Sana po, sa mga estudyanteng narito, kung gusto ninyong makabili ng mga gusto ninyo, mag-aral muna kayo ng mabuti, magtrabaho kayo, then kayo mismo bumili. Ngayong nakadepende kayo, asa kayo sa inyong mga magulang, mas sumunod muna at paligayahin nyo naman ang inyong tahanan. Hindi yung dabog kayo ng dabog. Isipin nyo rin kung gaano kahirap ang panahon natin ngayon. Kung gaano kahirap ang inyong mga magulang para lamang, alam nyo ba, yung isipin nyo rin yung mga ire-request ninyong gadget, yan ba ay bayad na? At ngayon nagre-request na naman kayo ng level up. Baka may utang pa ang inyong mga magulang nung last year, isipin nyo rin yan. So kaya ganyan
ang disposisyon na dapat nating mapagnilayan bilang paghahanda sa ating pong pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoon. Amen.